Kumikinang na tambalang ni Cole Leala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cecil. Napasulat para mag-share ng hindi karaniwang perspektibo ng pag-ibig. Ang kwento ko po ay isang patunay na hindi lahat ng pag-ibig ay nakatakdang maging panghabang buhay. Hindi lahat ng minamahal natin ay makakasama natin hanggang dulo. Kung bakit ko po nasabi, hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo. After 10 years, nag-like siya sa Facebook story ko. Bigla tuloy nagbalik yung mga alaalang akala ko nakalimutan ko na. Nagsimula kaming mag-usap ulit at nagdesisyong magkita. Maulan noong hapon na yon. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung bakit pumayag pa akong makipagkita. Marahil dahil may bahagi pa din sa puso ko na gustong malaman kung ano ang mangyayari kung susubukan naming ulit. Para siyang basang sisiw nang dumating. Hawak ang mga bulaklak na halos magkalasog-lasog na sa pagkabasa. Ang ganda pa din ng ngiti niya. Halatang mabait pa din at ang gaan pa din ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Inakala ko na baka ito na ang simula ng panibagong kabanata naming dalawa. Pero habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unting pumasok ang realidad. Napansin kong maingat siya sa paggastos. Sa katunayan, ako ang nagbayad ng kinain namin. Utang muna daw ang share niya. Sabi ko, kalimutan na niya at wag na niyang isipin. Doon ko na-realize na hindi na kami mga batang sapat ng mag-holding hands para maging masaya. May mga responsibilidad na kami. May mga pangarap, may mga plano para sa hinaharap. Nang mag-usap kami ng mas malalim, inamin niyang natatakot siya. Baka daw hindi ko matanggap ang mga kakulangan niya. Baka daw hindi siya maging sapat sa buhay na meron ako ngayon. Yung kinikita daw niya kasi sakto lang para sa sarili niya at sa nanay niya. Ramdam ko ang mga insecurities na matagal na niyang pasan. Masakit mang aminin, may mga pagkakataong hindi sapat ang kabutihan ng isang tao para maging sapat siya sa buhay na nais mong buuin. Mabait siya, maginoo at may mabuting puso. Kung pagmamahal lang ang pagbabasehan, siya pa din ang pipiliin ko. Kaso nakita ko ang hinaharap na maaaring hindi tugma sa mga pangarap na matagal ko nang inaasam. Lumaki akong mulat kung gaano kahirap mabuhay ng laging sapat lang. Lumaki akong nangangarap na balang araw, hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan. Gusto kong magkaroon ng pamilyang may seguridad, may direksyon at may kakayahang mangarap ng mas malaki. At noong gabing yon napagtanto kong hindi sapat ang pagmamahal upang punan ang lahat ng puwang na nilikha ng magkaibang pananaw sa buhay. Kaya kahit masakit, kahit may bahagi ng puso kong gustong lumapit, pinili kong bumitaw. Minsan hindi forever ang first love. Minsan nagsisilbi lang itong magandang alaala, paalala ng isang panahong nagmamahal ka ng buong buo, at aral na magtuturo sa iyo kung ano talaga ang hinahanap mo sa buhay. Marami ang nagsasabing kayang daigin ng pag-ibig ang lahat. Ngunit sa totoong buhay, gaano man kalalim ang pagmamahal, hindi yun sapat upang pagdugtungin ang dalawang taong magkaiba na ng landas na tinatahak. Masaya naman ako na naging bahagi siya ng kabataan ko. Ngunit mas masaya kung tinanggap namin na may mga taong minamahal natin ng totoo
ngunit nakatakda lamang na manatili sa pinakamagandang bahagi ng ating alaala. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Tambalang Kumikinang. Sana po kahit paano, kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo ang kwento ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cecil. Nakikipaglaban sa digma. Ay, sakit no? Sakit pero alam mo, sobrang truthful ni Cecil. I like her. I like her, mukha siyang pera. I like her, practical siya. I like her because she knows what she wants. Alam mo yon? Isa sa mga natutunan ko sa nanay ko na hindi ko makakalimutang sinabi niya is that love flies out of the window when poverty sets in. Hindi man siya magandang pakinggan lagi kasi syempre importante naman yung pagmamahal. Kaya lang sa pagiging practical lang din talaga sa buhay po natin, hindi naman tayo bubusugin ng pagmamahal. Pag nagkaroon po tayo ng sakit, pag nagkaroon tayo ng mga problemang pinansyal, hindi naman po ito masosolve ng love natin ng isa't isa. Tama. Diba? Hindi sapat. Pero hindi naman natin sinasabi na kapag ka ikaw ay mahirap, wala ka ng pag-asa magka-love life. Wala namang ganon. Eto, gusto ko lang basagin yung kaisipan na pag pinili mo yung love, tanga ka. Ay, diba? hindi. Pag pinili mo naman yung pero yung love radio, wise yan. Correct. Yung Basic. pagmamahal. Yan. Pag pinili mo naman yung yung pangarap mo, is mukhang pera ka. Hindi rin naman masama yun. Yun kaya gusto ko nga basagin yung ganun. Kasi unang-una, paano ka magmamahal ng buo kung wala kang maibibigay? Totoo din. So hindi po yan materialistic kung uunahin mo yung pangarap mo kasi mas mabibigay mo yung sarili mo ng buong-buo yung pagmamahal mo kung handa ka sa lahat-lahat. Sabi nga, you cannot give what you don't have, 'di ba? You cannot drink from an empty cup. Correct. So paano mo ibibigay yung pagmamahal sa ibang tao? Paano mo masusuklian ang pagmamahal sa ibang tao kung ikaw mismo ramdam mo na kulang na kulang? Tama. Actually, hindi lang din ako bilib kay Cecil na mukhang pera. Then na practical and she knows what she wants. Bilib din naman ako dun sa kanyang first love. Na it's very difficult for a man usually, 'di ba, na aminin Yes. 'Di ba? Pero siya inamin niya yung kanyang insecurities, nilatag niya na hindi ko masasagot yung kakainin natin today. Isipin mo first date after so many years, 'di ba? Hindi niya masagot. After 10 years, 'di ba? Hindi niya masagot. Bilib din naman ako sa kanyang honesty. Real talk ganyan. din. Real talk din naman. Actually, kaya feeling ko kaya sila nag-match nung araw. Kasi real talk sila. Meron talaga honest correct, sila meron talaga kayong something that brought the two of you together. And totoo 'yun, naniniwala din talaga ako diyan na hindi naman po lahat ng mga ginojowa natin makakatuluyan talaga natin hanggang sa dulo. Hindi maaaring hindi sila yung mapapakasalan talaga natin. We can only hope. Sana laging ganun yung hope that every time we enter into a relationship pang long term, gusto natin na makita siya in the future with that person, ganyan. Kaya lang sadyang may mga tao katulad ng romantic relationships and even friendships, 'di ba, na seasonal lang talaga. Kasi ang question dyan is pag-ibig o pangarap. Ayan. Parang ganun yan Napakahirap tingnan. Pero again, sa totoo lang, mas madali po ang pagpili kung pag-ibig o pangarap kung tatanggalin natin yung emosyon. Yan. 'Di ba? Take out all the emotions. Tanggalin. Tingnan mo kung ano yung mag-elevate sa personality Correct. Kung mo. ano yung magsa-stand out. Correct, oo. At sa tingin ko, hindi naman kinakailangan mamili Pwede namang unahin mo yung pangarap mo habang naghahantay yung pag-ibig. Pwede din naman. At kung kayo talaga, diba? Mangyayari yun. Pwede kayong magkita ulit after the next decade. After another 10 years. Diba? Why not? Hindi natin masasabi. Pero one thing's for sure, it's good to know what you want. Oo. Diba? May mga taong hindi nila alam kahit na matanda na sila kung ano talagang gusto nila. Kaya nga sabi ko, kabilib-bilib tong si Cecil. Alam niya talaga yung gusto niya. Palibhasa siguro dahil dun sa kwento niya, no? Lumaki siyang mahirap. Yes. Lumaki siyang
kailangan piliin Oo. between needs and wants. Oo. Lumaki siyang sapat lang ang kinikita Oo. siguro ng kanyang mga magulang. Ayaw na niya ng buhay na gano'n. Oo, alam niya kasi na yung kahirapan ay magiging mitsa ng pag-aaway. Correct. Kahit mahal yung isa't isa. Totoo. Marami po tayong nakikita yung mga ganyang kwento. Correct. And hindi po masama na piliin ang seguridad. Oo. Kasi lalong-lalo na kung magiging parents kayo to children, 'di ba? Syempre may mga bata na Tama. pong involved dito na kailangan din ng kanilang security. Correct. 'Di ba? Oo. Hindi din masama na mangarap ng buhay ng mas maayos kesa sa kung ano yung kinagisnan mong Oo. buhay, hindi masama 'yun. Ayan. 'Di ba? And I think right now kung medyo maayos yung buhay mo kumpara sa buhay mo noong lumalaki ka, I think that's a good flex. Oo. And walang masama doon. Na yung buhay na pinapangarap mo noon, buhay na tinatamasa mo ngayon. At Oo. walang masama doon. Oh, actually meron silang mutual understanding na naiintindihan nila yung Correct. sitwasyon. Mahal natin ang isa't Oo, isa. Andun kaya yung love. lang, Pero it's not meant to be. correct, hindi magtatagpo yung hindi nag-a-align yung ng thought natin. Correct. Si lalaki medyo insecure siya, parang hindi ko maibibigay yung buhay na dapat sa'yo. Tapos si babae naman parang hindi niya kaya ding mag-dive in sa ganong sitwasyon ng sitwasyon, lalaki kasi alam diba? niya magkakaroon ng friction. Correct. Oo. Kasi sapat lang yung kinikita. Oo. Isipin mo, hindi niya kayang pakainin Oo. on their date after 10 years. Diba? Correct. Kaya fast forward na agad si ate mo girl. Oo. Futuristic na siya agad eh. Naku, maghihirap ako dito. Magkakaroon kami ng mga problema in the future. Oo. And there's nothing wrong with Oo. that. Diba? Oo. Walang masama. May mga nagsasabi na, syempre kung mahal mo talaga, ipaglalaban mo. Oo. Pero pakatandaan po natin, hindi po lahat ng battles ay nilalabanan. Correct. Oo. Diba? You choose your battles. Kung Oo. alam mo matatalo ka dyan, bakit ka lalaban dyan? Pwede ka naman makipaglaban, but you have to play it smart. Oo. Diba? Diba? Oo, Yun gamitin yun natin eh. yung utak din natin, wag lang yung puso. Kaya nga daw ang utak ay nasa ibabaw ng puso kasi Tama. minsan kailangan pagganahin at kailangan maging mas mangibabaw. Tama. 'Di ba? Yung playing it smart Oo, than kasi the heart. ang magpapahamak talaga sa atin yung puso natin. Diyan tayo nagkakaproblema. True palagi. lalo. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Gusto nating mag-deep dive pa dito, Oo. no? Totoo. Ayan. Ang hirap talaga. And I think for Cecil, dumating na din siya, kung halimbawa after 10 years ito, dumating na din siya sa naging wiser siya. Aha. Maybe, yun nga yung sinabi niya kanina na 'di ba, na doon ko na-realize na hindi pala kami bata. Kasi natatandaan ko, Jegs, yung nung bata ako, doon ako lahat sa pag-ibig eh. Oh. Naniniwala ako na pwede pa siyang alam mo Kaya yun, pinaglaban mo correct. sa nanay mo. Pinaglaban ko sa nanay ko kasi naniniwala ako na kapag ka ang tao may pangarap, totoo naman. Oo. At hindi pa rin naman ako, Oo. hindi ko pa rin naman pinaniniwalaan ko pa rin naman siya hanggang ngayon, Oo. 'di ba? Na kapag ka ang isang tao ay merong pangarap, 'di ba? Hindi imposibleng makamit Oo. ang kung ano man yung gusto niya makamit kasi meron siyang goal. Pero hanggang doon na lang sa paniniwala, hindi mo na ipaglalaban Oo. yung pagmamahal. Kaya nga. Kasi yan normal yan sa ating mga tao, especially pag bata ka. You Yes. operate with emotions. Correct. Kasi nga Totoo wala ka pang yan. experience eh. So siguro para sa nangyari kila Cecil at doon sa Si kanyang Arlo. oo. Ang nangyari dyan is dahil nga hinubog na kayo ng panahon. Correct. Yung Mga logic pagsubok, ninyo na-develop na rin. na kaya nakikita mo na yung mga dapat at hindi. Correct. Oo. Dati nung ipinaglalaban ko yung mga boylet ko, yung mga love life ko nung araw, hindi ko maintindihan yung punto ng nanay ko talaga nun eh. Magkaiba talaga kami. Bay, Iniisip mo palibasa. na parang nanguhusga. Oo, iniisip ko parang grabe naman ang huhusga, hindi naman tayo mayaman. Mga Oo. words ko yun sa nanay ko, hindi Oo. naman tayo mayaman, ba't natin inuhusgahan yung Oo. boyfriend kong mahirap? At ang Ganon. pinanggagalingan mo pa dyan na dapat mas maiintindihan Yes! natin sila kasi galing tayo sa hirap. Yun na nga Di ba? sinabi ko. Eksaktong-eksakto. Na yun in my mind, na sinabi ko rin sa nanay ko na para bang mayaman tayo Oo. kung hindi natin pipiliin yung ganitong klaseng Oo. klase ng pag-ibig. Oo, So, dyan na lumabas yung mga linya ng nanay ko na love flies out of the window when Ayan. poverty sets in. Pero again hindi natin sinasabi na pag mahirap ka, wala ka ng chance at Oo. love. Ano lang talaga, siguro as you grow older and wiser, Oo. you understand na it's really not just about the emotions. Ayan. Yun
na lang talaga siya. Kung babalikan natin yung moment na yon sa buhay ni Nicole Ayala, yung sa brain naman ni Mami, hindi siya dahil ayaw niya doon sa tao. Hindi. It's because dahil takot siya na maranasan mo yung Correct. naranasan niya. Ayaw niyang bumalik doon na parang naka-advance na ako Oo, Yun, alam mo, napag-aral na kita hindi lang yun. Ang punto ng nanay ko, naging Nicole Ayala ka na. Correct. Parang ang sabi niya, sino ba sa generation ninyo yung naging Nicole Ayala? I mean, napag-aral niya na ako, pinatapos niya na ako, tapos I've built a name. Tapos Correct. dyan lang mapupunta. Hindi sa nila lang, Oo. pero kumbaga, yun nandun siya sa mindset na yun, Oo, 'di ba? protective state ng utak yun Parang kasi tayo mga kabataan, halimbawa, naging Nicole Ayala ka, trophy ka na ng magulang mo So, ayaw na medyo madungisan yung trophy na baka At saka pinaghirapan niya din pati. Oo, Tsaka ganun alam yan niya, in her mind talaga, alam niya na dati ang isang burger ay nahati namin sa 4 na magkakapatid kasi hindi namin afford ang isang Jollibee burger nung araw. Yun yung Tapos iniiwasan. yun yung iniiwasan niya. Totoo. Tapos ang pipiliin ko tas ang mga paliwanag ko nun talaga, Jex, nung bata pa talaga ako. Pampelikula yun niya. Pampelikula. Basta pampelikula yung mga paliwanag ko na kaya naman namin ito. Maipaglalaban ng pag-ibig namin ng mga bagay-bagay. Mailalaban namin na ang pag-ibig namin ay sapat na para mabuhay. Hindi lang naman pera ang dahilan kung bakit magiging... Basta mga ganyan yung mga lines ko when I was younger. When I became a mother, when I had a daughter, nung nagkaroon ako ng anak na babae lalo, sa utak-utak ko talaga, sabi ko talaga, sa utak-utak ko, etong si Princess, pagka talaga tong... May pagka pinakilalang isang lalaki. araw, pinakilala sa akin, tapos... sa may paglalaban. Oo, at ipaglalaban, talaga naman. Pakikinggan ko siya saglit pero kukuritin ko siya pagkatapos. Bigla ko natuloy na intindihan kung ano yung iniisip ng nanay ko nung araw na hindi naman sa nang mamata siya. Kasi ang iniisip ko nun, Yan. minamata. Ganyan. Yan, May mga linya pa yung nanay ko noon na, pipili ka ng mahirap pa sa daga. Sabi ko, grabe naman, hindi naman siya mahirap pa sa daga. Sobrang hirap naman, sabi ko. Sobrang hirap naman yung mahirap pa sa daga. Alam mo, pag bata ka talaga, you don't understand Yes. Ngayon, as in, sobrang gets na gets ko na. Lalo na nung naging magulang ako. Tama. Ganon. So, and it's not a bad thing. Yes. It's not a oo. bad thing. Hindi sa dahil ayaw nila dun sa tao. Hindi. Talagang, Yung sitwasyon, gusto nilang matanggal ka dun sa Oo. sitwasyon na yun. At ayaw nilang mangyari yung nangyari talaga kasi alam nila kung gaano kahirap. Correct. Yun yung pinanggagalingan ng isang magulang, ng isang nanay na anak, huwag namang ganyan. Hindi dahil dun sa tao, hindi sa minamaliit nila yun. Ayaw talaga nilang maranasan mo yung naranasan nila. Tama. Yun diba? yun lang talaga yun na ayaw niya talaga na kailangan pa hatiin yung burger sa 4. Oo. 'Di ba? Kaya nga alam mo, kung masasabi kong meron akong flex, let's say I will flex. I think yung flex ko would be kapag ka tinanong mo yung anak ko kung kunyari kaka-birthday niya lang. Pag tinanong mo siya, yung mga nagtanong sa kanya, tinanong siya kung anong gusto niya for her birthday. Sabi niya, anything. It's either anything or no, it's okay. For me, that's a flex. Kasi ibig sabihin nun, hindi niya pa hinihingi na ibigay na namin. So, she has what she needs. Yun lang yun. Parang, kung ano man yung kailangan niya, and minsan Parang hindi niya pa feeling niya, kailangan. She has enough. Oo, diba? she has enough. Oo. And for me, that's a flex. Kasi ibig sabihin, na i-provide sa kanya. Oo. Kasi kung halimbawa, tinanong mo, ang isang tao, pag merong kakulangan sa kanya, sasabihin niya talaga kailangan ko talaga ng bagong sapatos, o kailangan ko talaga ng 3 notebook, o kailangan ko ng ganyan. Siya talaga, hirap na hirap lahat regaluhan siya kasi lagi niya sinasabi, no, it's okay. Totoo. I don't need anything. I just want you to be there. Tapos ako naman, sa utak-utak ko, sa practical mom, sabi ko na, kahit magsabi ka na, kung cash, edi cash. Ganyan. Tapos ibili mo na lang na kung ano, di ba? GC, ganon. Alam di mo, ba? pareho tayo. Kami, wala ka mang maibigay na talagang mabigat pag humingi. Pero bilang isang magulang, yung gusto mong may maibigay ka na mapasaya Correct. yung anak mo, hindi about sa money, hindi about sa anything. Yung may hihingin siya, pero ganun din ang sagot sa akin. Nung tinanong, boss, anong gusto mo sa birthday mo?
Kung ano lang, bahala na kayo dyan. Diba? Kasi nga, feeling ko, kaya siya, I would say, a big flex. Kasi we have given Ramdam them... nila na hindi sila pinabayaan, hindi sila salat. Correct. Oo. Hindi sila salat. In whatever form, It doesn't have to be monetary, financial. Pwedeng hindi rin salat. Parang, okay, na-establish nyo so much yung pagmamahal nyo sa akin na the love